Yan, isang mapagpala pong araw po sa bawat isa po sa atin at muli ay nagbabalik po ako after many weeks na kung saan hindi po ako nakapagbahagi po sa inyo. But sa mga nakalipas po mga pagkakataon at panahon, ito po ay pinagkaloob ng Diyos sa atin upang tayo ay makapagmumuni sa napakarami po mga bagay, and dahil po sa ngayon ay extended pa rin po ang sabi po natin GCQ at ECQ para sa ilang po mga lugar ay kinakailangan po tayo po ay magpatuloy po naman po sa pagpapahayag for the sake of all those people na tunay nga po na nakikinig. At maraming salamat po dahil with your confirmation ay napagtanto ko po na napakarami po pala po na sumusubaybay at sumusunod at nanonood po sa mga ipinopost po natin mga video. At maraming salamat po dahil hindi po kayo nagsasawa. Kaya naman with that ay nagkaroon po tayo ng encouragement para naman may pagpatuloy po natin kung ano po yung ating pong naumpisahan. Panandalian po tayo mga ilang mga linggo na hindi po nakapag-record at nakapag-post ng mga video to share. Ngunit hindi po naman kinakailangan pong matigil. Dahil ako po'y naniniwala na ang Diyos ay meron pong purpose sa lahat ng bagay. At ang Diyos po naman po ay meron pong kadahilanan upang gamitin ang lahat ng means upang ipaabot po ang kanya pong mabuting balita sa lahat po ng mga nangangailangan. At lalo-lalo na po ngayon po na hindi pa po tayo pwede po makapagdalo sa kanya-kanya po nating mga simbahan. Ako po'y naniniwala one way or the other. Maaaring ang video ito ay umabot po doon po sa mga kapatid po naman po natin na totoo po naman po nangangailangan po dito. Kaya naman po with that ay tunay nga po na napakabuti po ng Diyos sa ating pong buhay at tayo po'y magpapatuloy habang umiikot po ang mundo. At ang araw ay napapalitan ng gabi at ang gabi napapalitan ng araw, ay magpapatuloy po tayo sa inutos ng Diyos na ating pong kinakailangan po naman pong gawin sapagkat ito po ay kanya pong utos para po sa bawat isa po sa atin na kinakailangan po naman po nating ganapin sa araw-araw. Kaya naman maging sa pagkakataong pong ito na ipinagkaloob po ng Diyos sa atin ay tayo po ay muli magsama-sama at magkaisa upang tayo po ay tumulong sa ating pong Diyos na buhay. Sige po, hilingin ko po at iniyahan ko po kayo na tayo po ay panandalian po yumuko at tayo po pumikit. At kung saan ka man nandoon kapatid, ako'y naniniwala na mayroon pong purpose ng Lord kung bakit ikaw ngayon po ay naka-in-tune po sa pakikinig naman po ng mensaheng ito, dahil ang Diyos po naman po ay tunay nga pong meron pong mga ginagawa na minsan na hindi po kayang abutin ng ating pong makalupang kaisipan. Kaya naman ako po naniniwala na ngayon po ay the Holy Spirit is impressing me na magpatuloy po, dahil alam ko po na meron pong layunin ng Diyos sa lahat po ng bagay. Sige po, tayo pong lahat po ay umuho. Ikaw po kapatid na nandiyan po sa iyo pong kanyang tahanan, kung saan ka man nandun, kung saan ka man naroon, ako'y naniniwala na ikaw po ay pinapaabutan ng Diyos ng kanyang pong biyaya, ng kanyang pagmamahalan, ng kanyang pag-ibig at ng kanyang pag-asa na hindi po siya nang-iiwan sa iyo at hindi pa po siya tapos, sapagkat siya po ay in control at may kapangyarihan sa lahat dahil siya ay Diyos. Kapatid, huwag kang mawawala ng pag-asa. Okay, so ngayon po ay yayain ko na ikaw po yung umupo at tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we continue to acknowledge your grace, your mercy, your power, and even Panginoon, we continue to bow down before you
At kinikilala po namin na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dahil ikaw po ang may lalang ng langit at ang lupa, at ikaw din po, Panginoon, ang may lalang sa bawat isa po sa amin, kaya naman ikaw po ang may kapangyarihan upang patuloy na kami po, Panginoon, ay tulutang abutin, palakasin, at maging sa pagkakataong ito sa anumang pong sitwasyon, ito na nga po na maitaas at maitaguyod sa kung ano man, Panginoon, ang mga maaari po na nakakapagpa-down, nakakapagpabagsak, nakakapagpahina sa sino man na nakikinig ngayon, Panginoon. Tulungan mo po sila with your mighty hand, with your power, with your love, upang patuloy naman na sila po ay makakita po, Panginoon, ng pag-asa na nagmumula sa iyo, pag-asa tunay nga po na gusto mo pong ipaabot sa bawat isa po sa amin, na tunay nga po, Panginoon, ang pag-asang ito ay hindi po, O Diyos, natatapos sapagkat ito po ay nagmula sa iyo. We continue to magnify your name, we continue to praise you and honor you and worship you, O God, and even sa ating pong panandaliang pong pag-uusap, Lord, let it be that you will move and that you will touch and you will speak. Heavenly Father, ikaw po ang inaasahan po namin, Panginoon, na magsasalita at kikilos upang paabutan naman po, Panginoon, na kinakailangan nila ang bawat isa po upang nang sa gayon, Panginoon, makita ang kagilagilalas at maluwalhating liwanag na nagmumula sa iyo upang makalakad at makadiretso, makatayo upang mamuhay ng mayroong kapangyarihan, kaliwanagan at pag-ibig na nagmumula, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat po at subaybayan, samahan mo po kami at ayan mo, Panginoon, ng banal na Espiritu mo patuloy pong kikilos at gagalaw at hihipo sa bawat isa, lalo na po, Panginoon, sa may pangailangan. Salamat po, Diyos, maluwalhati ka, maitaas ka, maparangalan ka, madakila ka, sambahin ka sa Espiritu sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, mga kapatid. Pinakita po ng Lord sa akin na medyo huwag ko na po masyadong habain kasi ang unang layunin po ng puso ko is with every sermon, yung bawat point ay akin pong expound. Pero natatagalan. Kaya naman pinakita po ng Lord sa akin that even today ay kung ano po yung dapat na iabot o paabot, kaya ipaabot sa inyo po ay ipaabot at patuloy na po na maipaabot po sa bawat isa po sa inyo. Okay? Kaya naman po maging sa pagkakataon po ito ay tatapusin ko po yung pong serye, no? Kasi meron po yung 4 na puntos under po doon po sa title ng last video ko po na Encountering God. Okay? Gusto ko man po magbigay po sa inyo po ng ilang po mga places from the Holy Land. Ay gagawin ko siguro po yan sa mga susunod na mga video since tayo po ay compelled to stay in our homes pa rin dahil tayo po ay under new normal na. Kaya naman maging sa pagkakataon po ito ay yung pong kinakailangan po natin gawin para naman po may pagpatuloy po natin na yung pananampalataya po natin ay mapalalim, yung ating pong mga sabi po natin na kalagayang spiritual ay manatili po malakas at malusog, ay kinakailangan po natin gawin po ang lahat po ng mga bagay na ito. Okay, so tatapusin po natin po yung pong series po ng Encountering God. At ito pa rin po ay matatagpuan po sa Acts 9:1-7. Ito pong sinasabi po ng ating pong Panginoon sa kanya po mga salita. Actually, yung dalawa natapos ko na. At maging sa pagkakataon po ito, yung dalawa po ay pilitin po natin matapos para naman po makatulong po sa atin. Well, actually, yung salita ng Diyos ay totoo naman po tulong at napakalaking tulong sa bawat isa po sa atin. In Acts 9:1-8 it says, "And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went into the high priest, and desired of him letters to Damascus, to the synagogue, that if he found any of his ways, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why
persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, from whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. But they led him by the hand and brought him into Damascus. Okay? So, mag-isa pagkakataon po ito, at I will try that the slides, mga kapatid, ay mailagay ko po dito po sa ating pong screen so that yung pong pagsunod sa ating pong mga sinasabi ay magawa po natin. Kaya naman, mag-isa pagkakataon po ito, kung papasinin po natin ang lifestyle po ng ating pong pinag-aaralang character, none other than Saul, who later on became Paul, ay nga po sa unang yugto, sabi po niya ay nagkikimkim pa po sa kanya pong salubin ang mga tinatawag po na mainit na zeal and passion para naman po sundin kung ano po yung alam po niyang tama. And it says that he is breathing out threatenings and slaughtering or slaughter against the disciples of the Lord. Yung una po niyang ginagawa because he thinks that it is right and correct. Sabi niya po, ay para hanapin, upang arestuhin, upang pahirapan, ipakulong at maging ipapatay po yung po mga sumasampalataya at naniniwala po kanino po kay Jesus na ating pong Panginoon. Pumunta daw po siya doon po sa tinatawag po ng mga high priest at humingi naman daw po siya doon po ng mga sulat from Damascus. Okay? Sa synagogue po doon. Na kung sino man po matatagpuan po sa tinatawag po naman po ito na bagong daan o bagong paniniwala at that time, ay sabi niya maging lalaki at babae ay kanya pong matalian o talian o hulihin at arestuhin at dali naman po doon sa tinatawag na Jerusalem. Okay? Pagdating po sa verse 3, nakita po natin na kung saan siya po'y naglalakbay, nang palapit na po siya doon sa tinatawag po na Damascus. Sabi niya na biglang-bigla meron daw pong maliwanag. Isang klase ng kaliwanagan na kagilan-gilalas, isang klase ng kaliwanagan na totoo naman pong hindi pa po niya nararanasan at nakikita sa kanyang pong buhay. At ito po ay bumalot daw po sa kanya sapagkat ang description po dito, that kind of light is from heaven and can only come from heaven. At nang sa gayon, after na makakita po siya ng kaliwanagan, mga kapatid, siya po ay bumagsak. Okay, hindi po natin alam. Probably he was riding a horse or he was just walking. But since he is a Pharisee, a Greek-speaking Jew, na kung saan nagmula po sa Tarsus, definitely, probably, siya po ay nakasakay po sa kabayo. Definitely, sabi po dito po sa ating pong binabasa, he fell to the earth. Sa kanya pong mataas na kinalalagyan, siya po ay nahulog. Okay? And then pagkatapos ano po nangyari, he heard the voice saying unto him, Saul, Saul, why thou persecuted me? And then nagtanong po siya, Lord. Sabi niya, sino ka? Okay? And ang Lord daw po ay nagsalita po sa kanya. Sabi niya, I am Jesus whom thou persecutest. Okay? It is hard for thee to kick against the prick. Sabi niya po, para po niya sinasabi po dito, napakahirap pong lumaban po sa agos o napakahirap pong sumipa. Doon sila din tawag po naman po na mga matitigas na mga bagay kasi bakit ikaw po ang siya po masasaktan. Okay? And then sabi na po dito, as he was trembling astonished, dahil nang gilalas po siya, dahil narinig po niya ang tinig po ng ating pong Panginoon, sabi niya, ano bang gusto mong gawin ko? Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, tumayo ka mula sa pagkakahulog mo, okay? At pumunta ka doon sa tinatawag na city at doon malalaman mo kung ano ang kinakailangan mong
gawin. And the men which journeyed with him stood speechless. Lahat po ng mga kasama po niya, wala po silang magawang salitain. Walang salita na lumalabas po sa kanila pong bibig. Sapagkat meron po silang narinig, according po dun sa verse 7, but they see no man. Meron po silang narinig na boses, pero wala naman po silang nakita. Kaya naman si Paul tumayo daw po doon sa kanya pong pagkakalugmok at sa kanya pong dapa o sabihin natin na pagkahandusay doon sa kanya pong tinatawag po na kalagayan po naman at that time. And then sabi niya, when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand. Ibig sabihin, pagdilat po ng mata niya, wala na po siyang makita kahit ano. Okay? And nasa ganon, dinala po siya sa Damascus. Okay? Sa mga ganito pong pagkakataon, pinapakita po ng Lord sa atin that this is the condition and situation of many of men today. Why? Because they see, bukas ang mga mata, pero wala po silang nakikita. What do we need to, sabihin po natin, ano po ang kinakailangan po natin palabasin po dito? That even they see, they do not see at all. Bakit? Sapagkat definitely ang mga nakikita po ng literal na mata is all those things na kung saan ay limited dito po sa mundong ibabaw. And whatever the literal eyes see are those things that are perishing. Kaya naman ipinapakita po ng Lord dito po, maging dito sa pagkakataong ito na nakasalamuhan, na encounter po ni Paul si Jesus, is that unang-una, those things that are not seen by the literal eyes are the things that are most important in our life. Kaya nga minsan kung titingnan po natin, yung kung ating pong pagtingin ay very limited. Because kung saan lamang po aabot po yung ating pong mga mata, yun lamang po yung ating pong tinitingnan at naunawaan. Pero dito po, pinapakita ng Diyos, maging sa instance na ito, that even gusto po ng Lord na magkaroon po tayo ng going beyond the things that we see. Tingnan niyo po si Paul. Si Saul at that time, whatever he understood, whatever he believes to be right, that he do. Pero tingnan niyo po kung ano pong ginawa ng Diyos sa kanya. Nagkaroon po ng intervention. Okay? Kaya naman, ano po ang pinakamahalaga po nating maunawa today? We need, you and I, lalo-lalo na po sa iyo, kapatid, na kung saan ay dadako po sa pagkakataong ito, sa channel na ito, sa video na ito, sa message na ito, na maunawaan mo that definitely you need to encounter Jesus in your life. Kung papansinin po natin, yung buhay po ni Saul at that time is way, very different kung ano po yung buhay po niya doon sa nakilala po natin bilang Paul, na kung saan sumulat po ng 14 na sabihin natin epistles. Okay? Actually, it was only 13, pero ganun pa man, ay since sabi po ng iba po, yung po way ng literary way ng writing ng Hebrew, parang galing daw po sa kanya. Pero ganun pa man, he wrote almost half of the New Testament. Kaya naman, maging sa pagkakataon pong ito, sa simpleng-simple pong tinatawag po naman po na encounter, pagkakaroon po niya ng pagkakataong makilala po niya si Lord. Nagkaroon po ng napakalaki pong turnaround ang kanya pong buhay. Now, which is gusto po natin unang-una po na maipakita po sa atin yung 4 na R na kung saan ay mahalaga na mangyayari sa ating pong buhay when we have an encounter with Jesus. Yes, 4 R's that are very important for our life. Because definitely you are a spiritual person, hindi lang physical. The real you ay nandun po sa loob. Kaya naman pinapahalagahan po ng ating pong Panginoon yung totoong ikaw.
He doesn't look at who you are, kung gaano ka kataas, kung sino ka, kung gaano man kakilala ka, kayaman ka, kung gaano ka kagandang, kagwapong lalaki. Hindi doon tumitingin ang Lord. Kaya naman, we need to understand these 4 R's so that we can know and understand the importance of having an encounter with Jesus Christ, who is very much wanting to have one with you. Yes, with you. Kung hindi mo pa po nakikilala at nami-meet si Jesus at na-experience sa buhay mo, therefore, God is preparing a time for you so that you can encounter Him just like He had an encounter with Paul. Tandaan mo po ito mga kapatid, may panahon na darating para sa iyo. Marami nga pong nagtetestify, sabi nila noong una. Okay? May mga bumibisitang mga pastor sa kanila, yung iba binubugahan pa raw po ng puso. Pagkatapos pag bumibisita po yung mga pastor, naglalakatag pa daw po siya ng tinatawag na higaan. Hindi pa tapos, kadarating lang ng pastor, hindi ibig sabihin gusto niya lang paalisin. Pero ito po maganda. Most of those people, just like Paul or Saul at that time, who was the blasphemer, the persecutor of the church, ay naging lingkod ng Diyos. Amen? Marami po sa mga unang-una na katulad po natin ay likong mga daan, pero nang magkaroon po sila ng tinatawag na encounter with Jesus, nagkaroon po ng turnaround ng kanilang buhay, and therefore, naging lingkod po sila ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, with that, come to know now saan God wants to have an encounter with you is God is to know that God wants you to have a turnaround of your life. Bakit? Because He loves you. Okay? To go with the first R, sabi niya to have an encounter with Jesus, to have a redirection of your life. Actually, bakit redirection? Pag sinabi mong uulitin. Bakit ka mo? Because noon pa man, bago ka po ipanganak, meron na pong purpose ang Lord sa iyo. Bago ka pa po isilang sa mundo, meron na pong layunin ang Diyos sa iyo. Kaya lang, simula nung ikaw po ay ipinanganak, somewhat, yung pong direksyon na gustong ng Diyos na taakin mo, nawalan, natakpan. Kasi po, we are was blinded by the things na kung saan ay hindi po o walang eternal value. Pang dito lamang po. Kaya naman, ang nangyari doon po sa direksyon po natin na harangan, and therefore you were forced to go to the left and to the right, and therefore ikaw po naiba po ng buhay. Kaya naman, with that, gusto po ng Diyos na ipagkaloob po sa iyo to have a redirection of your life. Okay? What does it mean to have a redirection of your life? Una, gusto ng Diyos na maging bago ang buhay mo. Yes, syempre pag may bago, may luma. Amen? Kaya nga kung papasinin po natin, alam ko po kung some of you alam na po yung verses na ito, gas-gas na, pero for some, it is new. Kaya ang sabi po ng Lord sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away, behold, the new has come. Okay? Your life has meaning with God. Kaya lang yung meaning na yung na-distort. Okay? Nung pinanganak ka, new. Pero somewhat nung ikaw ay lumaki, naging old. Because you were so accustomed with the things of this world na kung saan naging at ease ka with everything. Kaya naman, that became your lifestyle. That became our lifestyle. Okay? Kaya naman, ano po gusto po ng ating pong Panginoon? Gusto niya na magkaroon ka ng encounter sa Kanya. So that everything in your life na kung saan ay naging normal, naging parang used to, at ikaw ay naging at ease, mawala at mapalitan. Kaya nga sabi niya, pag-ibig sabihin ng redirection is to have a new life. Kaya naman, kapag na-encounter mo po, at yan po ang gusto po ng Panginoon sa iyo at sa akin, so that we will have an encounter with Him,
ay magkaroon po ng pagbabago ang ating pong mga buhay, yung ating pong mga katayuan. Yes, we were created in the image of God, pero somehow, dahil sinunod po natin ang takbo ng sanlibutan, sinunod po natin ang takbo ng kasalanan, ang naging master po natin, ano po? Ang kaaway. Okay? Kasi sabi nila, kung sino daw kung sinusunod mo, yun ang master mo. Tama po ba? Kaya naman noong sinusunod mo na ang takbo ng sanlibutan, sinusunod mo na ang takbo ng iyong makalupang laman, ng iyong kung tinatawag na nais sinalabag sa kalooban ng Diyos. Therefore, that became your master. And you became a slave of it. And therefore, you are not free. Because the kind of life na kung saan gusto po ng ating pong Panginoon dito is a kind of life that are free. Sabi nga po niya, kung nasaan daw po si Kristo, nandun daw po ang kalayaan. Then therefore, God wants to have an encounter with you because He wants to free you. Free of fear, free of death, free of everything that is, na sabihin po natin na umaalipin po sa iyo. Fear, fear of death, okay? And fear of everything. Gusto kanya pong palayain because He wants you to have new life. Because the things that are new, okay, sabihin po natin na gusto ng Diyos para sa iyo is the best. Hindi po yung bagong damit, bagong sapatos, bagong bahay, bagong kotse. It is not that. Yes, it is new. Pero definitely, as time goes by, it will pass away and it will worn out. Okay? Because everything in this world is but temporary. But what does it mean to have a new life? When you have a new, sabihin po natin ano po, the kind of life na kung saan unang-una ay pinangunahan ng Diyos, na kung saan ikaw ay binabago ng Diyos inside and outside, yun po ang isang klase po ng buhay na kung saan ay na-redirecta saan po? Doon po saan? Sa naisin ng Diyos na ating pong landasin, na ating pong tata. Kaya nga mga kapatid, there is a way that seems right to men, but the end is destruction. Pero pag sinabi ng Lord ng new, okay, new, bago, na kung saan ay mabuti at nagmula sa Diyos, sapagkat ang lahat nagmumula sa Diyos ay mabuti, therefore it will be best for you. And the encounter with Jesus has been best for Saul, who later on became Paul, and therefore it will be best for you, na kung saan Panginoon, kung paano Panginoon ay binago si Paul o si Saul at naging Paul, ikaw din naman po ay kayang-kaya po niyang baguhin. Hindi po ba napakasarap na kung saan yung bagong ikaw into the image of God, na sumisilaw, nakikita ang Panginoon sa iyo. Kesa naman araw-araw na lang naginiwa ng Diyos. Okay, paglabas mo pa lang nakikita, uy, nandiyan na si ano. Imbes na mabuti yung sinasabi, masama ang naririnig. Hindi po ba kung ano yung sinasabi ng iba, yun po ang ikaw. Because whatever the people say, it is what they see in you, and therefore it reflects who you are. Kaya naman, maging sa pagkakataon pong ito, kapag ikaw po'y pinagkalooban po ng pagbabago ng ating pong Panginoon, okay, everything becomes new. Ikaw po ay nagbabago inside and outside. Yung dating masungit, yung dating pong malungkutin, yung dating nade-depressed at nawawala ng pag-asa, ngayon ay punong-puno ng pag-asa, and later on, makita po natin kung ano pong ginawa ng Diyos kay Saul. Now, sabi po niya, number 2, to have a redirection is to have a new perspective and purpose. Okay? Under po ng 4 na R, yung first R po ng redirection, meron pong 4 na P na gusto ko pong matandaan mo po under redirection. Una, okay? Sabi po niya, ay new person. Okay? And then ngayon po, new purpose and perspective. Sabi po niya, doon sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Okay, kapag ka ikaw po ay nagkaroon po ng personal encounter with Jesus, therefore naiiba po yung iyo pong tinatawag na pag-iisip.
Unang-una niyang binabago yung iyo pong pananaw. Okay, with regards to everything. That symbolizes when when Saul encountered Jesus, nabulag po siya. Ano pong gusto kong ipakita po ng Lord? Gusto po na ang sino man, kapag na-encounter niya po si Jesus, mabulag po sa mga bagay na kung saan ay nakikita po ng kanyang literal na mata. Sapagkat ang nakikita ng tinatawag na spiritual na mata ay higit na mas maganda kaysa po sa nakikita po ng physical na mata. Okay? Ano po ang ibig po nating sabihin? Katulad po sa atin, because we are sinners, okay? We are, sabi po natin na meron po mga mali sa atin because we are not perfect. Pero sa matter of fact, the truth is, God is looking unto you differently. Kung ang tao sinasabi, wala ka ng pag-asa, si Lord, nakikita ka na punong-puno ng pag-asa na gusto niyang ipaabot sa iyo. Dahil yan po ang gusto ng Diyos, na kung saan maipaabot sa iyo. Kaya naman kapag nagkaroon ka po ng fresh encounter with the Lord, therefore nababago po yung iyong pong perspective, yung pananaw sa buhay, na kung saan matapos po na si Pablo po naman ay tulungan po ng ating pong Panginoon with the help of Ananias. Okay, nabuksan yung kanya pong mata at naglalaglag po yung pong mga parang animo, fishtail sa kanya mata na tumataping upang hindi po niya makita kung ano ang gustong dapat makita ng Diyos, na kung anong nararapat na nakikita ng isa pong taong pinadadaanan ng Diyos patungkol po sa mga bagay na para po sa mundo ay masama, pero sa Diyos ay napakabuti. Sabi po niya, Romans 8:20, for everything works together for good for all those who love the Lord and who were called according to His purpose. And therefore, everything that is happening today, kahit na po yan po sa pananaw po ng tao, sabihin po natin ay hindi po maganda. Sa Diyos meron po siyang tinatawag na mabuti pong layunin with everything that is happening, and it is for the good of all those who love Him. Kaya naman kung ano man po nangyayari ngayon, mga kapatid, tumingin ka po kay Jesus because He is the author and finisher of your faith. Yes, sa mata po ng sanlibutan, everything that is happening is so bad. Okay? Pero tandaan mo po, ang layunin ng Diyos at ang plano ng Diyos ay higit na mas maganda kaysa sa plano ng sino mang tao. If these things are the plans of the enemy, tandaan mo po, even po yung pong Sunday worship po natin natigil. And could it be that this is a plan of the enemy? Tandaan mo po ito, kahit na plano po ng kaaway po na nagaganap po today, tandaan mo, behind that, the plans of God is even greater. And the plans of God is even better. Dahil, tandaan mo po ito, ang plano po niya ay nagaganap. At magaganap dahil siya po ang first. Siya po ang huli. He is the first, and He is the ending. He is the Alpha, and He is the Omega. And if He started everything, He will finish everything, and everything will finish right for all those who will trust the Lord. Kaya nga ang Lord gusto niya. And even right now, He's so busy reaching out for more people so that He or they will have an encounter with Him. Every moment, every second, mga kapatid, there is always a way kung paano man Diyos gusto pong makipag-nig sa mga tao. Kaya naman, when people have an encounter with Jesus, therefore, nababago po yung kanila pong mga perspective at yung kanila pong mga purpose sa kanila pong buhay. Kung ang purpose po ng isa pong tao na kung saan ay encounter si Jesus noon, ay just para po limited lang dito, nababago yun. Sapagkat ang purpose ng Lord ang nananaig sa kanyang buhay. And then, sabi po niya, under po nung tinatawag po naman po na redirection, yung pangatlo po, sabi po natin ay new plans. Philippians 1:23, I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that far better for me to live is Christ and to die is gain. Okay?
Kung medyo bababaan po natin yung ating pong nabasa, Philippians 1:21, therefore it indicates the plans of all those who had an encounter with Jesus. Yung plano po nila nagiging iba. Okay? In Colossians 3, sabi niya, tumingin kayo kung nasaan nandun si Kristo sa tabi po ng Ama. Okay? Kaya naman anong sabi po niya, our plans is being changed. Just like it changed Paul's plan na kung saan ginagawa niya kung ang iniisip niyang tama with regards to the law by persecuting and imprisoning all those who, sabihin po natin na sumasalungat po doon sa institutionalized law at that time. And the new way na tinatawag, believing in Jesus Christ. Ang plano po niya, sirain sila, wasakin sila, patayin sila. Pero ganun pa man, nagkaroon po ng napakalaki pong pagbabago ang buhay po ni Saul na naging Pablo. Kaya naman maging sa pagkakataon po yun, mga kapatid, ang Panginoon po ay nagnanais po for you and me, and for you, yes, for you kapatid, na kung saan ay nalilito, nawawala ng pag-asa, nadidiliman maging sa pagkakataon po ito. Why not allow yourself go to Jesus, and He will give you all those things. Unang-una, redirection. Redirection is having a different way, mga kapatid. Unang-una, because of sin, we are headed for hell and destruction. Yes, there is a literal hell who are prepared, who is prepared by God, firstly, mainly, for the devil himself, at yung po mga angels na sumama po sa kanya. Kaya naman, maging sa pagkakataon kong ito, kapag ka na-encounter mo si Jesus, umalis ka sa landasin niya, lumipat ka dun sa kabila. Because if this is the way going to hell, and therefore, you go to the different way, which is H also, sabi niya, heaven. But you go to the right, because the right speaks of power, and therefore, ano po? The right way is going to the Lord's way. Amen? Kaya nga, maging sa pagkakataon pong ito, kapag ka ikaw pinagkaroon po ng encounter with Jesus, therefore you have and you will have a new plans in your life. Yung plano mo po before, mapapalitan po ng bago. At yung plano mo po before, na inakala mong tama, pero kung ito po ay ayon po naman po sa kalooban po ng ating pong Panginoon, therefore it will be best for you. Okay? And then pang-apat na P, sabi ko po, apat na P, no? Under our direction. Una, you become a new person. Pangalawa, you will have new perspective and new purpose. And then you will have new plans. And then ngayon po, sabi po natin, you will have a new principle. When we say principle, it will be a new master. And therefore, you will have a new father. Philippians 1:23, I am hard-pressed between the two. My desire is to be or depart and be with Christ. Okay? Sabi po niya, ano po? To live is Christ and to die is gain. Ano po masabi po natin doon? Ano po? Because nagkaroon ka po ng encounter with Jesus, siya na po ang sinusunod mo. And sabi nga po, nagtanong po ng ibang po mga disipulo, sabi niya, where could we go, Lord? You have the words of eternal life. Kaya naman ano po, wala po tayong iba pong pwedeng puntahan, kundi maliban sa sundan po natin yung ating pong totoong Panginoon. Okay, sapagkat kung sino sinusunod mo, yun ang Panginoon mo. At kung sino pinapanginoon mo, doon ang makakasama mo forever. Kaya naman kung ikaw po ay destined, saan papunta po sa impyerno, ang pinapanginoon mo, walang iba kung hindi po yung kaaway si Satanas. Pero kapag ikaw po na-encounter mo si Jesus and you made Him the Lord of your life, then therefore you have a new master. Ibig sabihin, master, sinusunod. Hindi lang po Savior, Kasi minsan gusto lang nating maialis doon po sa tinatawag po na kamalian ng lahat ng kasamaan na itutulot ng ating mga gawa. The implications of the things that we have done. Gusto natin matanggal lang yun. Gusto lang natin Savior lang. Pero what about dun po sa tinatawag na pagiging Lord? Okay?
So when you say that you will have an encounter with Jesus, you will allow yourself to make Jesus as your Savior initially. Definitely, that is the whole purpose why He came, para ikaw po'y iligtas niya. Saan? Unang-una sa kabayaran ng kasalanan, that the capital punishment penalty of sin is death. Kaya naman yun po ang una pong ginawa po ng ating pong Panginoon. Pero definitely, wag mo naman pong aalisin yung Lord. Dahil when you made Him your Savior, hindi mo pwedeng alisin that He will be your Lord. Ibig sabihin po ng Lord, siya po yung pong Panginoon mo, siya po yung nasusunod. Kaya naman that even right now, if you having a hard time of obeying the Lord, therefore, naipapakita yon that you must consider that definitely maaari po na you have not given your whole self to Him. Bakit po kinakailangan bang ibigay ang buong sarili? Kasi binigay ni Lord Jesus Christ ang buong sarili niya sa iyo. Kaya naman kinakailangan ang lahat sa iyo ay ibigay mo rin po sa Kanya. Yes, yung pong ginawa niya, wala pong katapat. Pero ganun pa man po, ang hinihiling niya po sa atin is all of you, not part of you. Okay? Definitely, hindi mo pwedeng ibigay lang yung isip mo. Dapat unang-una ang puso mo. Because that is where Jesus should reign. Because that is the throne of your life. Kung hindi po siya nandoon, therefore, ang question, kung hindi siya ang nakaupo doon sa puso mo, sa throne ng puso mo, may ibang nakaupo doon. At kung sinong nakaupo doon, yun ang sinusunod mo. Okay? To have an encounter with Jesus is to have a redirection of your life, a life that becomes new. You will be a new person, and then new perspective and new plans, and then new purposes, and then number 4, sabi niya po, new principle, or new master, or father. Though God was your creator, kung hindi mo po siya i-acknowledge na Father, therefore, may papakilala mo na hindi mo po siya kayang sundin. And katulad ng sinabi natin kanina, kung sino pong sinusunod mo, yun po ang pinapanginoon. Okay? And then, sabi niya po, a life that becomes new. And then sabi niya po, meron pa palang isang P na gusto ko pong ibigay po sa inyo. Okay? Aside po doon sa nabanggit po natin kanina, new person, new perspective, new plans, and new principle. And then ito po, meron pang isang P, sabi niya, new province. 5 P pala. 5 P. Sabi po niya, new kingdom. Okay, Ephesians 5:8, for ye were sometimes darkness, but now ye are light in the Lord. Walk as children of light. Dati, you belong to the darkness because of the awful things na ginagawa po natin because of sin. Kung ano po yung inuudyok po niya sa atin, yun po ang ating pong ginagawa. And therefore, hindi po natin naaalintana, we are like, blindfolded na kung saan papunta po tayo doon po sa dako, na kung saan ang tao po ay magugulat na lamang at doon hindi na po siya pwede po makabalik pa. Wala nang atrasan, wala nang saulan, wala nang balikan sapagkat you allow yourself to be blindfoldedly na sumunod doon so unknowingly doon po sa nag-iintay sa'yo na pupuntahan mo and none other than saan? Sa place po ng hell. Okay? Ito po ang pinakamasakit na parte. The people doesn't know kapag halimbawang hindi po sila nabubuhay para sa Diyos, they do not know that they are going to a place na kung saan there will be too much regret, too much remorse, and too much, sabihin po natin, na paghihirap doon sa lugar na yon. Kaya nga kapag halimbawa ang tao po ay namatay without even having an encounter with Jesus, therefore he remains to be the same. Pupunta po siya doon at doon magigising siya. At kaya lang, pag nagsisi po siya doon sa lugar na yon, it will be too late for him. Kaya nga, when
Jesus desires to have an encounter with you, first, He wants you to be redirected. Redirected to His plans, redirected to His purpose, redirected to His person, redirected to His principality, and therefore, right now, ang panglima, He wants to redirect you to the province or to the kingdom that the Lord or where the Lord is na kung saan gusto ka po niyang ipagsama. Doon, nandun po ang ating pong Panginoon. Tingnan mo po kung ano pong nangyari po kay Paul when we mean redirection. He was Saul, redirected to be Paul. He was a persecutor, and therefore he was redirected to be the persecuted. At pagkatapos he was a blasphemer, and he was redirected to be a blesser. Wow, hallelujah! Tama po yan, ha? From being Saul to Paul, and then from being a persecutor to persecuted, and then to being a blasphemer, to be a blesser. Kaya na ang lahat po ng nababago at nakaka-encounter kay Lord nagiging blessing. Okay? Hindi ka man po nakakapagbigay ng mga bagay-bagay sa mga tao, but therefore, upon seeing you and upon feeling that the Spirit of the Lord is in you and the Lord Himself is with you, you become a blessing to those persons. Okay? And then sabi niya po from being a hater, kasi hate na hate niya po yung po mga disipulo, yung po mga apostoles, hate na hate po niya. Pero afterwards, he was directed after the encounter with Jesus, he became a disciple himself, and therefore he became an apostle himself. A disciple is someone who follows, and then an apostle is someone, sabi po natin, after learning, because a disciple is a learner, after learning, you become an apostle, and then you become the teacher. Okay? And then sabi niya po, from being an unsaved person to being saved. Kaya nga, gusto ng Lord to have a redirection of your life. Okay? Napahaba na po tayo. Isang puntos pa lamang po, kaya nga po ang salita po ng Diyos, when the Spirit of God is leading, it is ending. Napakahaba po ng panahon. Kaya isang puntos pa lang tayo mga kapatid. Sabi ko, pipilitin natin matapos. Pero pangalawa, sabi niya po, to have an encounter with Jesus, to have a revelation of who He is. Gusto mong magpakilala ni Lord sa iyo. John 8:24, I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Why does God want you to have an encounter with Him? Why does Jesus want you to have an encounter with Him? Because, sabi niya, if you will not have an encounter with Him, you will die in your sins. Because, kapag halimbawa po, wala pong Panginoon na magpapatawad ng kasalanan mo, wala kang Panginoon na pag-susurrenderan ng buhay mo, ng lahat-lahat sa iyo. Therefore, all you have is the just punishment. Yung kung tinatawag po naman po ng penalty of sin, and that is death. And when you die, sabi niya po, without even knowing who Jesus really is, He is the Savior, and He is God Himself who came in the flesh, because no mere man can accomplish what He has done. Okay? Tandaan mo po, sino man tao magpapako man sa krus, it can never, sabi niya po, makaka-equal dun sa ginawa po ng ating pong Panginoon, because only God can forgive sins. And what Jesus did is the greatest act of the love of God so that man can be forgiven from their sins. Kaya nga, kapag ang tao po ay namatay without even knowing who He is, therefore, ang natitira lang sa Kanya ay ano po? Kalunos-lunos, kahabag-habag, na pagtanggap ng kapalit, ng kabayaran ng lahat ng kasalanan. Okay? Sabi niya, when you encounter Jesus, then therefore He wants to reveal to you, He is the Messiah. Okay? He is the Messiah who was revealed
to the woman at the well. Okay? Tandaan po natin ito po. God, Jesus Himself, is a person and is someone who wants to have a daily encounter with all of us. Kasi alam niya po kung sino tayo. Alam niya po kung ano pong kahinaan natin. Kaya naman He wants you and me to have a daily encounter with Him. Pag sinabi po natin daily, therefore ano po, yung pong pag-aalaw natin kay Jesus na magpakilala pa ng gusto, na magparanas pa ng gusto. Yung unang encounter is for you to, sabihin po natin, to know who He is. Pero, yung pong pangalawa at sunod-sunod na consecutive na encounter with Him is to allow Him to take much of our whole self. Parang isinusurrender po natin lahat-lahat. Bakit po natin ginagawa yun? Gagawin yun because we are people. Madali ka pong nangihina and therefore you need strength. Kung ang cellphone mo kinakailangan po regular charging, kung ikaw po bilang tao, you will not be charged to God, therefore ano po, dali mong malobat. Kaya naman, a regular encounter with Him, ayun po ang gusto po nating maiparating. Pero yung pong tinatawag na revelation, unang-una of who He is very important and essential sapagkat yun po ang makapagpapabago sa kung sino ka. Kaya nga sabi niya, every day is a fresh new revelation of who God is to us. Tumingin ka pa lamang po sa paligid, tumingin ka pa lamang po sa sky is already every day, every morning is a new revelation from God. Pero unang-una sabi niya po, ni-reveal po niya na He is the Messiah revealed to the woman at the well. In John 4:25 it says, the woman said unto Him, I know that Messiah is coming, which is called Christ, which is come. When He comes, He will tell us all things. Jesus said unto her, I that I speak to you am He. Dito po, dalawa po yung ginamit niya. Una po, He said, yung pong Hebrew na Messiah. Okay? It says, Mashiach. Okay? And then yung pangalawa, Christus. Greek. Na ang ibig sabihin po, parehas na ang ibig po na sabihin ay anointed one. Kaya naman, He revealed na kung saan doon sa woman, I am He that speaks to you. Okay? Pangalawa, sabi niya, He is the Messiah revealed to the Roman soldiers. Kaya naman, sa bawat panahon, ang Panginoon po ay nagre-reveal po sa bawat isa po sa atin. Sabi niya po, John 18:6, as soon then as He had said unto them, I am He, they went backward and fell to the ground. Okay, because of the awesome power of the word that proceeds from the mouth of Jesus, that He says, I am He. Okay, I am. Okay, is a very profound, sabihin po natin na pantukoy because He is referring to Himself as the great I am. Pag-usapan po natin po yan sa iba po mga pagkakataon, but I believe napaka-sufficient po para naman po malaman po yan sapagkat marami na po ang sabihin po natin na nagturo po niyan. The great 8 I ams. Na kung saan ito po ay nagpapakilala that He is claiming what God Himself, I am. Nung sinabi ni Lord kay Moses and ni God kay Moses, I am who I am. And therefore, si Jesus kiniklaim niya na po yan. Okay? So in every day, God is revealing just like He is revealed to people in the past. In the New Testament, muna po doon po sa Samaritan woman at the well. Okay, and then sabi niya doon po sa mga Roman soldiers that He said that I am. Okay? How did Jesus reveal Himself to Saul? Okay, paano po ba ipinakita po ni Jesus sa kanyang sarili kay Saul? Una, sabi niya, by a blinding light. We need light because light is the source of guide. Light is the source of strength. Light is the source na kung saan tayo po ay nagkakaroon po ng tinatawag po naman po ng kalinawan, maging inside and outside ng ating pong buhay. Kaya naman in everyday, God is clearly,
revealing Himself as light because He is in the light. No darkness was ever found in Him. Kaya naman, He always stays in the light, and that light He wants to give us. Okay, sabi niya po, God is light, 1 John 1:5. This then is the message which we have received of Him and declared unto you, that God is light, and in Him there is no darkness. Okay? Kaya naman una po pinakilala po ng Panginoon kay Saul, who is, when he had an encounter with Him, nang makita po niya ang light because God is light. Ezekiel 1:28, it says, as the appearance of the bow, that is the cloud in the day of the rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. When I saw it, I fell upon my face, and I heard the voice of one that spake. Just like kung paano po nag-reveal po ang ating pong Panginoon kay Ezekiel, yung tinatawag po na bow, yung rainbow. At naalala ko po na kung saan ang isa po sa mga aralin ng aming pong Bishop Winsor Cabrera, na kung saan Jesus is the bow. Kung mababalikan nyo po, na kung saan ay pinakita po ng ating pong Bishop kung ano po yung ibig sabihin po ng rainbow, and speaks about Jesus. Okay? God's light is His glory. Therefore, ano po yun? Sabi po ng ating pong Panginoon, yung gloria at kaningningan ng ating pong Panginoon is His light. Luke 2:8, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. Okay? Kaya naman po, kapag halimbawa po, ang lugar na kung saan yung pong tabernacle ay napapalibutan po ng tinatawag po na kagilagilala sa kaliwanagan, therefore that is the glory of God, na kung saan ano po, ay nagpapakita po sa atin. Because God is light, therefore He wants us to be in the light. Number 2, ano po, why, how did Jesus reveal Himself to Saul? By the glory. Okay, yung pong glory ng ating pong Panginoon, that was yung pong stunning and glorious light na nakita po niya. The power and strength of the glory of Jesus, John 18:6, and as soon then, as He had said unto them, I am He, they went backward and fell to the ground. Ano po ang kapangyarihan po nung po tinatawag po na kaluwalhatian ng ating pong Panginoon? It can make you fall down. Kaya naman, when you meet Jesus, and therefore, you will definitely fall down. Mamaya po tingnan po natin yung sa susunod po naman po aspeto po ng pagkaka-encounter ni Paul kay Jesus. Okay, 2 Corinthians 3:10, but we all with open face beholding as in the glass the glory of the Lord, and change into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Kaya nga po ano po, kung papansinin mo po, the Lord wants us to be changed from glory to glory. Isang punto papunta po sa susunod. Hindi po minsanan. Kasi ang tendency kapag minsanan po ipinagkaloob ng Lord yung pong pagkakakilala sa Kanya ng buong buo. Okay? Kasi marami pa po tayong pwede pong makilala sa patungkol sa Diyos. At kahit na sabihin po natin matanda na po tayo, marami pa na pwede po nating maipakilala sa Diyos dahil makilala patungkol sa Diyos. Bakit kamo? Sapagkat ang Diyos ay limitless. Infinity and even eternity is kulang para naman po makilala po natin siya. Pero ganun pa man, pinapakilala ng Diyos sa atin yung sapat para naman po tayo po ay mabago. Pero definitely every day of our life is a new day para naman po makilala po natin siya ng higit-higit pa. Kaya nga, kung paano po natin siyang tinitingnan before, kung dati po tinitingnan natin siya as someone na hindi po gumagalaw, magpapanibago yung ating pong isip when we encounter Him that He is indeed risen. He is alive. Okay? Hindi po siya nanatili po dun sa krus. Kung hindi siya po ay ibinaba, siya po ay nag-resurrect, and He ascended into heaven, and therefore He is the God of the living and not of the dead. Kaya nga, sabi niya po, because of our sins, we are dead because of our trespasses. Because of our encounter with Jesus, sabi niya, He will reveal who is to us, and therefore nababago po yung ating po buong pagkatao. Nakakakita po tayo na parang nagsusuot po tayo ng
salamin na meron pong tinatawag na grado upang maliwanag po tayong makakita sa mga bagay na hindi po natin nakikita before. Okay? And alam niyo po kung ano pong maganda po dito po sa ating pong pinag-uusapan? When Jesus revealed Himself to you and you encounter Him, and therefore ano po nangyayari? You became a partaker of the glory that is being revealed to you. 1 Peter 5:1, as fellow elder, a witness of Christ's suffering, and a partaker of the glory to be revealed, I appeal to the elders among you. Sabi niya po, even si Pablo po, sabi niya, I am a partaker of the glory to be revealed. Kaya ngayon pong glory na kung saan na nakita po natin that even today ay nasasaksihan po natin ay hindi po may kukumpara doon po sa tinatawag na kalwalhatian naman masasaksihan po natin later on, because that is the greatest glory of God na kung saan mapapakilala o makikilala po natin sa Kanya. Kung ano pong meron po tayo, patikim pa lang. Kaya nga sabi po, gusto kong i-quote po yung po sinabi po ng aming pong bihag. Sabi niya, ang lahat ng nararanasan po today, patikim pa lang. Kaya lang, paano kung hindi mo natitikman? Kawawa ka naman. Hindi po ba? Kung halimbawa po, yung po mga tao nasa isang malaking piging, nagkakainan ng masarap, ikaw nandun ka sa labas, at naaamoy mo yung sapyo ng tinatawag po naman po natin na sarap ng pagkain doon sa loob ng pinagtitipunan nila. Nakaupo sila doon, nagtatawa ng masaya-masaya. Samantalang ikaw na nandun po sa labas pa, silip-silip ka lang doon sa kinalalagyan nila dahil hindi ka po makapag-partake kasi hindi ka kasama. When you are outside that door, therefore, you are the wretched and most miserable person of all, dahil unang-una nakikita ko masaya, ikaw po ay malungkot. Sila'y nagsasaya, ikaw po ay malungkot. Kaya naman, Jesus doesn't want you to feel that way. Kaya nga nililibin niya na sa buong mundo ngayon ang kanyang sarili. Bakit? So that you can be partakers. Pag sinabing partakers, kasama. Halimbawa may biyaya, kasama. Halimbawa, meron pong, sabihin po natin na pagtitipong mag-announce, hindi ka nawawala sa listahan. Kasama. Kaya naman, Jesus wants to have a revelation of who He is to you, para naman, you will be a partaker, hindi lamang po kung ano po ang meron na mga biyayang handang ibigay ng Diyos sa ngayon, hindi yung pong, kundi yung pong mas higit pa na darating pa po sa susunod. Oh, glory to God. Okay? So, pangatlo, naka-isang oras na tayo, pero pipilitin ko pong tapusin dahil kinakailangan ko pong tapusin para naman po makapagpatuloy po tayo sa susunod. Sabi niya, to have an encounter with Jesus is to raise God from his standing in his life. Si Pablo po, napakataas ng kanyang kalagayan, napakataas ng kanyang patungkulan, pero kinakailangan po niyang malaglag. Philippians 3, okay, 8 to 10, ganito pong sabi niya, yet doubtless and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do not count them but dung, that I may win Christ, and be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, and being made conformable unto His death. Okay, bigyan po natin ng tinatawag po naman po na maganda pong sabihin natin mga principles, yung pong nabasa po natin dito po sa ating pong passage, Philippians 8, 1 to 10. Ito po yung unang-una at ito po yung matatagpuan mo po doon po sa nakapalo. What does it mean, okay, to raise? Kasi lahat po ng pinag-uusapan natin ay are. Okay? Sabi po natin, una, yung una po, ang sabi po natin, na unang-unang R po natin is to have a redirection of our life. Okay? Kaya sabi nga po natin, di ba, puro R. And then, pangalawa, revelation of who Jesus really is. And now, ngayon po, binigyan natin ng letter R, raise, na ibig sabihin ay fell. Okay? Or fall. Doon po sa Philippians 3, 8 to 9, makikita po natin yung mga prinsipyo na ito. Sabi niya, to fall from one standing in this life is to count everything as loss.
Ano po bang ibig sabihin na malaglag ka doon sa iyo pong kinatatayuan today sa buhay na ito? Sabi niya, when you consider everything to be lost, ang lahat ng meron ka ay hindi po magiging kasing halaga noong pong pinakamahalaga. Okay? Ibig sabihin, yung pong pinakamataas, ang pinahahalagahan mo, yung pong mga nasa ilalim ay mga kinakailangan lang o essential. Pero yung pong pinaka-importante nandun po sa taas. Kaya sabi po ni Paul, okay, to fall from one standing in this life is to count everything as loss. For example, where is your treasure? Nasaan po ba yung iyong pong kayamanan? Nandito lang po ba sa lupa? Kung nandito lang sa lupa, therefore the point is hanggang dito lang yung kayamanan mo. Paano po dun sa kabila? Wala kang kayamanang inipon doon. Di ikaw ang pinakamahirap. Kaya nga ito po naisip ko lang, no? What will God ask those people who have billions of pesos in their bank accounts? Supposing, halimbawa, judgment day na, and those people ay haharap po doon po sa trono ng Diyos. Meron kang 1 bilyong piso sa bank account mo. Tandaan mo po, ang nabibili po ng 1 bilyong piso dito po sa mundo ay yung mga bagay lamang po. Two things. Yung mga bagay na kung saan ay pang-temporary lang, such as houses, cars. Kung ikaw nga pinakamagandang sasakyan sa buong mundo, pero ikaw naman po pinakamahirap sa langit, doon sa kapila, buti sana kung sa langit ka pupunta. Diba? Amen? Kaya nga isipin mo, halimbawa meron kang 1 billion pesos sa bank account mo at humarap ka sa Lord. Namatay ka ngayon, humarap ka sa Lord. Hindi ka na tanongin niya anong ginawa mo doon sa pera mo na nandun po sa bangko, natutulog. Samantalang today, many people are hungry. Samantalang ikaw, meron okay lang. Di bali, meron akong 1 billion pesos, hindi ako matitinag dyan. Pero tandaan mo, meron po parabola po saan? Sa Bible, sabi niya, merong mayaman. Nakita niya, mayaman siya. Sabi niya, ano kaya gagawin ko sa pera? Magpapagawa pa ako ng mas maraming lalagyan para maipasok ba yung marami kung ani. Tandaan mo, God is the one who gives you the blessing. And also, God is the one who has the power para naman kunin ang buhay mo na kung saan para ma-enjoy mo yung kung tinatawag na alam na blessing na binibigay ng Diyos sa iyo. Just a thought to wonder. If you have millions of pesos in your bank account today, and then marami pong mga tao, could it be, kung hindi mo gagamitin yan for the glory of God? Kasi una, you will use it for yourself. Pangalawa, use it for the Lord. May purpose po kung bakit po isang tao pinayayaman ng Diyos Bakit po ba? To give glory to God. Para magamit ka as instrument by the Lord para naman ipakalat at palawakin ang kanyang kaharian. Hindi ko sinasabi na kung saan ay Pastor, bibigay ko na ba lahat ito? Kung yan ang conviction ng Lord sa'yo, between you and God only. Pero definitely, ayaw din ng Diyos na maghirap ka. It takes wisdom, kapatid. Okay? Kung paano mo gagamitin yung na binigay na blessing ng Lord sa'yo. Pero tandaan mo po, whatever blessing you have, okay, you will be accountable for that. Hallelujah! Okay, pangalawa, sabi niya, the proper standing in this life is to count everything rubbish. Okay? Loss and rubbish. Okay? Sabihin po natin is almost the same. Pangatlo, sabi niya, to go from one standing in this life is to means to win Jesus. What is the best thing to do in life? To win as much as everything in this world or to win Jesus. Kung yan po ilalagay mo po sa magkapantay kong kalagayan, ano po pipiliin mo? To win the world or to win Jesus? But Paul, sabi niya, mas maganda po na natagpuan po niya si Kristo. Because to tell you the truth, that is the greatest thing na kung saan na kinakailangan po nating makamtan. Wala nang iba kung hindi si Jesus. Pangapat, to fall from one's standing in this life is to allow Christ to be more in one's life. Okay? When you receive Jesus Christ, kung pansinin mo, nakasentro po si Saul sa kanyang sarili.
Pero pagkatapos po na makilala at magkaroon po siya ng encounter kay Jesus, sabi nga po, mas marami si Jesus sa kanya. Kaya nga sabi po ng isa, sabi niya, mag-decrease ako at mag-increase naman siya sa buhay ko. Ano po ang nag-i-increase sa buhay mo today? Ikaw o si Jesus? Just add the Father. Okay, panglima, to fall from one standing in this life means we desire to be found in Jesus. Ano po yun? Para mahulog ka doon sa kinilalagyan mo ngayon, ang ninanais mo, matagpuan ka kay Jesus. Okay? If you are not for Christ, therefore you are against Christ. And if you are not for Christ, therefore you are an enemy of Christ. If you are not for God, you are His enemy. You go against Him. Kaya naman sabi po ni Pablo, dito po, nang mahulog po siya, ay sabi niya, na malaman niya na ako ay nakakala Kristo. To fall from one standing in this life means to want and desire to know Christ more and more and more. As the day goes by, when you encounter initially Jesus Christ in your life, therefore, ang gusto mo, magkaroon po kayo ng palagi pong fellowship. Okay? Yan din pong hinangad ni Lord sa iyo. Hinahantay ka niya palagi na kung saan ikaw po lumapit sa Kanya at patuloy pong lalapit sa Kanya. At any part of the day, lalong-lalo na po. Because hindi naman po religion ang importante. Religion only points to the way, but the most important thing is to have the relationship with God. And that is the most important thing in this life. Okay? Pasilin po natin ano po ba yung kung nandito po sa kung saan ay nakapaluwag doon sa ating pong nabasa Philippians 3:8-9. What do most people stand on this life? Saan po ba tumatayo at tumutungtong po yung mga tao? Una, bigyan po natin ng ilang P na naman. Under, sabi niya, raise or fell from the standing in this life. Bigyan ko po kayo ng 8 P ulit na tinutungtungan ng tao. Una, power. Okay? If probably Paul was riding a horse, that horse is his power. Okay? Amen? Ano po bang hinahawakan mo ngayon? Mapowerful na tao ka ba? Tandaan mo po, there is no other powerful in this world, only God. Because He makes the world turn, He makes your life be extended. Okay? Lahat po He makes and turns everything from light to darkness and darkness to light. He can change everything. Kaya naman kung ang meron ka ng power, hindi po ang power na nagmumula sa Diyos. Therefore, all you have is the worldly power na matapos pong mawala po sa iyong posisyon, therefore tapos ka na. Pero gusto po ni Lord, continuous ka, dire-diretso. Pangalawang pong platform na kung saan prestige. Okay? As it is self-explanatory, most people acknowledges and stand on prestige lang. Okay? And they live in this kind of life. Eh kaya sabi po ni Paul, to live is Christ, ang mabuhay ay para kay Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Kasi kapag ka na kay Kristo ka, nabubuhay ka para kay Kristo, therefore uuwi ka kay Kristo. Kaya naman, to die is gain. Kaya sabi niya ni Paul, sabi niya, I am torn between the two. Sabi niya, to stay in this life and to be with you, and to be with Christ. Naiipit po siya sa dalawa. Gustong-gusto niya lang umuwi kay Kristo, pero for the sake of all those na umaasa pa po sa Kanya, okay, para maturuan niya, para mapatubayan niya, pinili po niya temporarily na mas gusto po niyang manatili. Pero on the perfect timing of God, definitely uuwi. Pag natapos ni Pablo yung kanyang mission, and which is he did. Therefore, ano po, yung sinabi niyang to die is gain ay naging reality po sa kanya. For truly, when you are in Christ, dying is gain because you are going home to your real home, which is in heaven, where God is there, na kung saan magpoprotekta na sa iyo now and forever and for all eternity. Okay? Power, prestige, position. Yan, naku po, marami pong ganyan.
Mataas ang posisyon, pero napakababa naman po sa harapan po ng Diyos. Partnership. Okay, pangalawa, sabi niya, sino bang ka-partner mo? Every day is business as usual. Pero tandaan mo po, there is so-called monkey business. You are partnering with the enemy, therefore you are always doing monkey business every day. Pero when you are partnering with God, that is the kind of heavenly business because you are a child of God. Kung tinanggap mo po si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, that is the kind of business that He wants you to engage with. Sabi niya, because He is your partner. Because kung sino po yung partner mo, yun po yung ginagawa niyo. Kasama mo siya at ikaw, magkaisa kayo na gumagawa. Kaya pangatlo po sabi niya, prosperity, kind of prosperity, heavenly prosperity, spiritual prosperity, or worldly prosperity. It is your choice. Therefore, yung binanggit ko pong dalawang pinaka-importante, spiritual and heavenly prosperity is much more important than the world's prosperity. Ikaw man ang pinakamayaman sa mundo. Kung ikaw naman po'y mapupunta sa impyerno, ikaw pong pinakamahirap. Ay, gusto mo ba na dito napakaganda ng buhay mo, pero pagdating sa kabila for all eternity, with an ending flame, walang katapusan pong tinatawag po naman pong apoy, ay tutupok sa iyo. Ang masakit doon, it is for all eternity. Ang masakit doon, you will feel and can still feel the heat. And it is a kind of torment na kung saan ay mararanasan mo for all eternity if you should fail to recognize unang-una to have an encounter with Him so that Jesus can redirect you and so that Jesus can reveal His to you. And then right now, we're speaking about the importance of falling down from whatever platform you are standing in right now. Kaya binibigyan ko po kayo ng 8 P na tinutungtungan ng tao: power, prestige, position, partnership, prosperity, pleasures in this world. Okay, what is the pleasure of this world? Definitely the lust of the flesh, the pride of life, okay, and the lust of the eyes. 3 common basic channels of temptation na kung saan ay ginagalaw po ni Satanas. Whatever your eyes see, kung saan ka nakatingin, therefore, that is what pumupuno sa iyo pong buong pagkatao. Because whatever your eyes see, susunod po dyan ang katawan, and therefore, ano po yung katayuan mo. Okay? It's much better na kung saan tumingin ka po saan sa perspective ng ating pong Panginoon. And therefore, yung katawan mo susunod, and therefore, dahil sa sumusunod ka, ikaw po ay magiging mababa. Sapagkat sino man po nagmamataas, ang Diyos ang mabababa. At sino man po magpapakababa, ang Diyos ang magtataas. Amen? Hallelujah! Pang-ito, sabi niya po, the platform of performance. Yan na. Okay, it is not what you do. Sabihin natin na hindi po kung ano po yung ginagawa mo ang dapat na makapagpakilala kung sino ka. Doon maaaring sabihin natin, yes, because you do with these things, maaari pong may pagpakilala kung sino po ang nabubuhay sa iyo. Pero in the aspect and truth na kung saan, dahil you are basing lang kung ano po yung mga ginagawa mo, meron nga, ito po ang pinakamahirap po. Because of the things na ginagawa po ng mga tao, nagiging iba po yung kanila pong pag-iisip at damdamin. Dahil porkit angat ka, nakakagawa ka ng mas marami, you think of the people na kung saan ano po, mababa kaysa sa'yo. Ay kami, nananalangin kami 24 hours in a day, pag kami po nagmanalangin. Pero pagdating naman sa labas, kung makatrato po sa iba, ay naku po, parang akala mo siya na po ang pinakamagaling po sa buong mundo. Tama po ba yun? Definitely not. You are basing everything in your performance, and that is not what God wants from you. Hindi yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kahit na manalangin ka po ng 24 hours in a day, kung hindi makikita si Kristo sa iyo, yung humbleness, yung meekness, therefore, you fail. Tayo po,
nagkukulang. Because Jesus Christ Himself, kahit na po siya'y nanggaling sa taas, pero pinili po niyang maging mababa. Kaya sabi niya, He didn't came to be served, but He came serving. Kaya nga dapat palitan po natin yung ating pong mindset minsan. Hindi porkit mas marami kang nagagawa sa iba, you are ahead. Yes, probably you will be ahead if your heart is right, therefore that's good. Pero kung yung pong ginagawa mo nakaka-apekto sa puso mo, para naman tingnan ng sarili mo na mas magaling kaysa sa iba, therefore nagkakamali ka po, kapatid. Kaya nga ngayon, mag-isang pagkakataon ito, pinapakita po ng ating pong Panginoon ng importance na when you encounter with God, therefore mahuhulog ka po doon po sa iyo pong kinalalagyan. Because that is the most important thing na maipakita natin ngayon na gusto ng Diyos. Yun nga po si Satanas, napakataas ng kalagayan. Nahulog siya. Oo, pero hindi positively, negatively. Nahulog siya, nasa langit na, no? He is the prime cherub, creation of the Lord. And he was entrusted with much. Pero because na kanyang kagandahan, kagalingan, nag-rely siya doon. And even pumasok po ang lahat-lahat ng masama. And therefore gusto pa niyang tasan ng higit ang Diyos. Kaya nga, ngayon po may tinitingnan po tayo mga platform na kinakailangan po natin power, prestige, position, partnership, prosperity, pleasure, performance, and proficiency. Nobody is proficient unless God gives them yung po tinatawag po na proficiency na kinakailangan po natin. Dahil sa katotohanan tayo po kulang. It is only God who supplies that we need para naman maganap po natin ang ating pong mga dapat pong gawin. Kaya nga ako po, tunay nga po na nagpapasalamat dahil ang lahat po naman po ng mga nakilala kong man of God, starting from our bishop, yung ating pong head pastor, senior pastor Eric Noche, and even all the rest, at even yung iba pa po mga kasama po natin naging kasama natin. Lalo na po yung pong naging, sabihin po natin, na inspiration din natin, doon po sa Israel, Pastor Aris Paduga. Yung iba pa po nating mga kasama po doon ay naging tunay nga po na napakalaki pong sabihin po natin na inspirasyon din po sa atin para tayo naman po ay makapagpatuloy. Pastor Jody, Pastor Jojo. Okay, I just want to mention them kasi they are one of my closest friends na kung saan ay nagtuturo. Yung iba po kasama po natin, hindi ko na po babanggit, but definitely these are the peoples na kung saan ay tinitingnan ko po at masyado ko pong pinahahalagahan sa aking pong buhay today. And even yung isa pa pong ating pong naging mentor, si Pastor Tulagan, si Bishop Rick, si Major Romy Asuncion. Yan po yung mga tao na kung saan ay nakasama po natin si Major Ted na ngayon po ay lumipat na po, nakauwi na po sa ating pong Panginoon. But to mention that, ay kasi nagawa ko pong banggitin sa inyo at the middle of this kasi their life was really sabihin natin na yung pong magandang example. Kaya naman yung binabahagi ko po sa inyo. Kaya sabi nga po niya, to have an encounter with Jesus is to raise fell from standing in life, the horse or platform of power, the horse and platform of prestige, the horse and platform of position, the horse and platform of partnership, the horse and platform of prosperity, the horse and platform of pleasures of this world, and the horse and platform of the performance, the horse and platform of proficiency. Be careful with all these things. Bakit? Sapagkat ito pong gagamitin po ni Satanas para tayo po ay denguin, para tayo po ay lituhin, para tayo po ay malayo dun po sa katotohanan. Okay? Tandaan po natin, everything is passing away in 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of this world. Okay? And the world passeth away, and the lust thereof, but that
But he that doeth the will of God abideth forever. Sino daw po ang gumaganap sa kalooban ng Diyos ay mananatili. What God has prepared is greater, definitely. Ang pinanda po ng Diyos ay higit na po napakaganda sa atin for all those who will realize and fell from those high position and realize that we are nothing without Him. 1 Corinthians 2:9, but as it is written, eye that has not seen nor ear heard, neither have entered into the hearts of men the things which God hath prepared for them that love Him. To win, the world is useless if one shall lose his soul. Tandaan mo po ito, bakuha mo po ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng pinay ito, kung mawawala naman ang kaluluwa mo, ano pong ipagpapalit mo po dito. Okay? And sabi na po, lastly, dito po magtatapos, sabi niya to have encounter with Jesus is to recognize the calling has placed in our life. Okay? Pag nagkaroon ka po ng encounter with Jesus, gusto niya pong ipabot at ipakilala sa iyo kung ano po at ma-recognize mo kung ano po ang katawang ipinagkakaloob niya po sa iyo. What are the calling of God? Una, we are called to be ambassadors. Ambassadors are those people relating to two countries, but are representantes or who is representing his own country to a foreign country. Sabi niya, we are called to be ambassadors, 2 Corinthians 5:20. Now, when we are ambassadors for Christ, now then that we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled with God. Kaya sabi niya po, makipag-reconcile ka na kay Lord today. Bakit tinatawag niya po ang bawat isa? To be a representative of Him in this world. Where is the place na kung saan pupunta po ng mga lingkod ng Diyos? Sa piling ng Diyos sa langit. So ano po ang kinakailangan po natin as ambassador? We represent Him in this world. We are just sojourners, we are just travelers. Opo, nandito tayo, dumadaan lang po tayo, pero sooner or later, at the perfect timing of God, kapag naganap na po ang Kanya pong kalooban sa ating pong buhay at natapos natin ang lahat ng pinapagawa niya sa atin, uuwi po tayo doon sa ating pong totoong tahanan. At tanungin mo ang sarili mo, right now, are you sure that you are going to the home of the Father? Dalawa lamang naman po pupuntahan po ng mga tao. Kaya naman, you have to make sure because you have only one life. You can never go back. Hindi po pwede na babalik ka pa ulit because that is unbiblical. No one who has crossed over from this life to the next life can ever go back. Kaya naman, iisa lang ang buhay mo and afterwards that you have lived this place, you can never go back and there you will stay. Kung saan ka pupunta, doon ka na for all eternity. Kaya naman, meanwhile, habang ang Panginoon po ay tumatawag at nagnanais na maka-encounter ka, He wants to make you realize that everyone is calling. Okay, may punto po, sabi niya, everyone was called, but few are chosen. Kokonti po. Pero everyone that is being called by God, siyempre, ang Diyos naman po hindi po tatawag nang hindi po naman po may dahilan. Kung bakit lamang po na-choose ang iba, kasi po sila yung po mga tao na ginagawa ang sarili nila para available kay God, just like God who is always available for us. Si God always available for us, pero minsan, most of the time, we are not available for Him. Ang Diyos available para sa atin, pero pag tinawag niya tayo po ang hindi available para sa Kanya. Pero all the time that we call Him, He is always available. Kaya naman only few are being chosen. Only those people na kung saan handa po naman po maging available sa ating pong Panginoon. Sabi niya, we are called to be ministers of the New Testament, 2 Corinthians 3:6. Sabi niya, who also has made us able ministers of the New Testament. Not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit gave life. Sabi niya, tayo po yung mga ministers. Minimi-minister po natin yung pong full message of the gospel. Not of the law, but of the Spirit. Amen? 2 Corinthians 3:6. Not of the law, but of the Spirit. We are the minister of the New Testament, not of the law, but of the Spirit. We are called to be messengers, interpreter. Okay, sabi niya, ambassador, minister,
messenger. Job 33:23, if there be a messenger with him, an interpreter, one among 1,000 to show unto many uprightness. Ano po gusto kong ipahayag ng Diyos sa atin? Okay, you are His messenger. Okay? Aside from being an ambassador, aside from being a minister, you are a messenger. Ikaw pong tagapagdala at magdadala ng kanya pong mga mensahe, ng kanya pong mga katotohanan, because in this world, definitely, yung pong truth ay nasosuppress po ng lies. Kaya naman, because of your encounter with God, therefore, when you know who He is, you will be entrusted with the true gospel na kung saan yun po ang ipapamahagi mo, and therefore you become a messenger and interpreter. And then sabi niya, we are called to be workers. 2 Corinthians 6:1, we then as workers together with Him beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Huwag mong, sabi niya, huwag mong i-take for granted yung pong grasya ng Diyos na ibinibigay niya po sa iyo. Bakit ang grasya po ng Diyos? Tanda mo po, ang lahat po ay may katapusan, including the grace of God in your life. When is the end of the grace of God in your life? When you die. That is the end of the grace of God. Kasi pagkatapos po ng grasya ng Diyos dito po sa mundong ibabaw na ito, susunod na po yung pong tinatawag na punto po na saan ikaw po naman po ay mag-glorify. Matapos ma-justify, matapos na ikaw po yung i-redeem, and therefore you will be glorified. Okay. Kaya naman mag-isa pagkakataon po ito, we are called to be workers. Kanino ka ba naglilingkod? Sa mundong ibabaw? Or kay Kristo? Ikaw lamang po ang nakakaalam po niyan. Okay? What are the calling of God? Sabi niya, He gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Okay? Ikaw na po ang bahala po mamili kung ano po ang tawag ng Diyos sa iyo, dahil yan po ay i-reveal ng Diyos sa iyo. Okay? At bilang magtatapos, the Lord Jesus wants to have an encounter with you because He wants to direct your life. He wants to reveal who He is to you. Kasi minsan, yun lang pagkakakilala natin kay Jesus ang gusto nating tayuan. Not more. Mas lalo pa nababawasan. Pero gusto ni Lord, mas lalo po natin siyang makilala. And then the importance is, after we know Him, mahulog po tayo doon sa kataasan ng ating pong kinatatayuan sa mundong ibabaw na ito. It's better for God to raise us up than for God to make us low. But when God is making us low, or binababa niya po tayo, magalak ka po, because that is His love. Tinuturuan ka po niya dahil ang lahat ng kanyang minamahal ay kanya pong itinatama. At ang pagtatama ay pakita at tanda ng pagmamahal. Kung ikaw po'y binababa po ng Diyos, huwag ka pong malungkot. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil kung paano kanyang ibaba, may kakayanan at kapangyarihan ng Diyos na ikaw ay kanyang muling itataas. And then sabi niya to recognize the calling He has placed in your life. Kung hindi mo pa kilala kung ano po ang dapat mong katayuan, kung ano pong dapat mong gawin, therefore God wants you to have an encounter with Him so that you will recognize the calling He has placed in your life. So with that mga kapatid, na-miss ko po kayo. Kaya po medyo natagalan ngayon. But at least natapos ko po yung pong message na ito, an encounter with Jesus. And katulad sinabi ko po, i-try ko po na kung maaari po na dito po sa site na ito ay mailagay ko po yung slide para nang sa gayon masundan nyo naman po kung ano po yung pong mga ating po mga pinag-uusapan. Muli, ito po ang inyong pong Pastor Alan Aragosa. Ako po ay muli po bumabati po sa inyo po ng isang pong pinagpalang araw sapagkat ang bawat araw na lumilipas ay pinagpala ng Diyos. At ito po ay isa pong oportunidad para higit na ma-encounter mo siya, makilala mo siya, at maranasan mo pa siya sa buhay mo na kung saan malaman mo
na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo dahil meron po siyang inalalaan para sa iyo na higit pong napakaganda. Kaya naman ang Diyos po, patuloy po natin papurihan, salamatan at dakilain maging sa pagkakataong ito sa ating pong buhay. And I would like to invite you to just close your eyes and we pray bilang pagtatapos. Heavenly Father, we continue to bless your name and we worship you, O God. And we thank you for this time and opportunity na ipinagkaloob mo po sa amin so that nang sabihin, Panginoon, O Ama, na matapos po namin, O Diyos, ang iyo pong mensahe na kung saan ay gusto mo pong ipaabot sa iyo pong mga anak. Kaya naman maging sa pagkakataong ito, ako po'y naniniwala na marami po sa kanila, O Diyos, ang maaaring nagugulumihanan. Lord, abutin mo po sila ng kapangyarihan mo upang nang sa gayon kung paano si Pablo o si Saul ay inabot mo, Panginoon, magpakilala ka pa po sa kanila. At hayaan mo, Panginoon, na sa pagpapakilala mo sa kanila, maunawaan mo na ang layunin mo ay mairedirekta ang buhay nila. At nang sa gayon, Panginoon, O Lord God, makilala at maireveal sa kanila, Panginoon, kung sino ka, kung gano'n kakahalaga sa buhay ng bawat isa po sa amin. At sa pagkakakilalang ito, mahulog po kami sa aming pong kinatutungtungan na tunay nga po, Panginoon, na hindi po naayos sa iyong kalooban. At nang sa gayon, maunawaan po namin at ma-recognize namin, Lord God, ang tawag mo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, and for all those who are sick, I pray, Lord God, for your healing touch, sapagat ikaw po ang aming pong Jehovah Rapha, na kung saan ay nagpapagaling po sa lahat po ng aming pong nararamdaman. And as part, Lord God, of your will for all of us, Lord God, binigay mo na po ang iyong pong anak 2,000 years ago, that because of His sacrifices and His blood, and by His stripes and by His wounds, we are healed, Lord God. Lord, dalangin ko po, abutin mo po siya, na kung saan ay meron pong nararamdaman today, at hayaan mo makaranas po siya ng kagalingan sa anumang pong karamdaman na kanya pong pinagdadaanan. At sa kanya, Panginoon, na maaaring nagugulumihanan at nawawalan ng pag-asa because of the situation, Lord, Heavenly Father, you are our hope. As you are our Jehovah Nisi, because you are our banner, Lord, ikaw po ang aming pong Panginoong watawat na totoo po naman pong wagayway. Panginoon, O Diyos, upang makita po namin, O Ama, na ikaw po ang may lalang ng lahat, na ikaw po ang may hawak ng lahat ng bagay, at ikaw po ang may control. Kaya naman dahil po, Panginoon, sa ikaw po ang aming pong watawat, Panginoon, ikaw rin po ang aming pong katagumpayan. Kaya naman ang aming pong samot dalangin, tulungan mo po ang bawat sino man, O Diyos, na nangangailangan, O Lord God, ng katagumpayan, maaring sa anuman po kanila pong pinagdadaanan, sa anuman po nagpapahirap sa kanila, in the name of Jesus, Lord God, hayaan mo ng kapangyarihan mo dumaloy upang sila man ay magkaroon ng kalayaan, Panginoon, sa kanilang pong buhay. Because Lord God, you said, kung nasaan si Kristo, nandun pong kalayaan, let it be, O God, na kung saan ang kalayaan ay maranasan nila when they have encountered with you. And for all those who are wanting, O God, na maka-encounter ka, Lord, teach them how, na kung saan ang unang-unang kinakailangan lamang, Panginoon, ay magkaroon po, O Ama, ng kahandaan, kapakumbabaan, and even, Panginoon, O Diyos, ng kaliwanagan ng isip upang maging, Panginoon, mapagkilala, Panginoon, sa lahat ng mabubuting handog mo po para sa bawat isa po sa amin. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat po sa umagang pong ito. We pray for our nation. We pray for our president. We pray for all our legislators, our mayors, our governors, and even our barangay captains. And we pray, Lord God, for all the household of the Filipino nation. And we declare, O God, that Jesus is Lord over this nation. That Jesus is Lord over, Lord God, all over every county, O God, over this, yung aming pong bayang Pangasinan, Panginoon. You are Lord, and every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Salamat po, Panginoon, at maganda, Panginoon, ang iyong pong kalooban para sa bawat isa po sa amin. And we pray, O Lord God, with your power and anointing, O God, Lord, hayaan mo na matapos na po, O Diyos, ang COVID-19 and the scare of it, and the fear of all the people, tanggalin mo, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na dumating ang pagkakataon na maibalik, Panginoon, sa bawat isa ang kalayaan upang sampahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. And let it be, O God, na kung saan maging sa pagkakataon pong ito,
pagdating po ng panahon na ito, Lord God, hayaan mo na ang bawat isa sa mga tao po ay magsasama-sama. Maging ang iyong pong mga tinawag, ang iyong pong mga pinili, Lord God, to in worshiping you, exalting you, and glorifying you, O God, and giving you the highest praises and honor. Maraming salamat po. And even, Lord God, I pray, Lord God, for all, Lord God, ang iyong pong mga lingkod mo, lahat ng mga pastor, Panginoon, mga bishop, Lord God, ang lahat ng mga ginagamit mo, Panginoon, tulungan mo po sila sa kanila po mga respective na mga jurisdiction and kanila po mga nasasakupan. And even, Lord God, I pray for all those people who will hear this voice and who will hear this message, Lord. Pagpalain mo po sila, and then I pray, Lord God, that you will allow them to have an encounter with you, a powerful encounter that will be able to change their life, their thinking, Panginoon, and even all the way of their life. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Until then, magkita-kita po tayo hanggang sa susunod po naman na ating pong pag-uusap. Thank you for listening, and don't forget to share and to like at ayan na marami pong makarinig po ng mensahe nito. Until then, God bless you all. God bless you. See you.